Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, review na naman tayo dito sa Oppo A60, ang kanyang pros and cons pag-usapan natin. So yun na mga idol, this is the Oppo A60, ang bagong labas na budget smartphone ngayon ni Oppo. And for today's video, i-share ko sa inyo yung mga pros and cons itong smartphone na to, kung talaga bang totally sulit siya, or mas marami ba siyang disadvantage doon sa kanyang advantages, or mas marami ba siyang advantages sa kanyang disadvantages para masabi nating sulit talaga itong Oppo A60. Again, ang SRP neto for the 4GB 64 is 6,500 pesos. Medyo mahal. And yung 4GB 128 is 7,500 pesos. Yan po yung possible price na pwede nyo mabili sa online. Pero magandang balita, dito sa ating product link, tap mo yung video, view products, may lalabas yung view products, mura at bagsak presyo lang itong Oppo A60 dyan. Yung 4GB 64 neto, pwede nyo makuha ng 4,000 pesos. And yung 4GB 128 is 5,000 pesos. Diba? Napakalaking discount pag binili nyo dito sa ating product link. At ito pang nakaka-excite, meron pang additional discount voucher yan pag galing kayo dito sa ating YouTube. May pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms para sa mga viewers natin makuha ng malaking discount etong Oppo A60, okay? So, syempre, wala pong perfect na smartphone. Lahat ng smartphone ay may disadvantages, may advantages, pero syempre, tinitimbang po yan kung ano ba ang mas marami. Marami ba siyang disadvantages compare sa advantages? Or mas marami ba siyang advantages compare sa disadvantages? So, dito sa ating video, tatalakayin natin lahat yan dito sa Oppo A60. So, itong smartphone na to ay recently lang lumabas ito sa Philippines. At itong counterpart, the Oppo A6X. Okay? Una na natin lapagan muna yung mga cons niya. Ang unang napansin kong disadvantage nito or yung con is yung operating system. Kasi, di ba, usually, yung iba nga na smartphone na mura, February pa lang naka-Android 16 na. Ito, Android 15. Pero don't get me wrong, Android 15 longevity-wise, matagal yung magagamit kung hanggang Android 15 na lang ito. Pero since bagong labas na smartphone, dapat naka-Android 16 na po ito right out of the box. So, syempre, yung mga bibili nito, aasa pa, maghihintay pa kung meron pa ba siyang additional na software update sa Android 16 or mananatili na lang siya sa Android 15. Pero again, kung itatrack natin ang record ng Oppo, nag-update po sila ng mga murang smartphone nila. Take for example, the Oppo A3X from Android 14 naging Android 15 yan. Ito, there's a slight chance na ma-update to sa Android 16 or pinaka-sobrang liit lang na chance sa Android 17. Okay, yun lang naman. Pero again, the good thing naman doon sa kanyang operating system na Android 15, longevity-wise, matagal nyo rin naman po ito magagamit. Matagal kasi ito ma-update din ng mga applications. Second con for me is the secondary camera. So, syempre, isa na namang marketing get-up ang nangyari dito kasi ang pangalawang camera nito, tinatawag nilang monochrome lens. Ano ba yun? Yung monochrome lens, usually yun yung sa parang black and white, di ba? Yung parang filter siya sa inyong smartphone na pwede namang gamitin for software. So, for me, it's useless. Mas better siguro kung macro lens siya na mismong magagamit natin na lente. Pero, it's a marketing get-up pa rin mga idol. Let's focus dito sa kanyang main camera na 13 megapixel at tatalakayin din natin niya mamaya sa kanyang advantages. Third, na disadvantage nito, sobrang disadvantage. 15 watt fast charging rate. Ang tigas na ng pagkatagalog ko dun. Grabe, sobrang downgrade yan compared doon sa Oppo A3X na merong super duper fast charging na 45 watt fast charging rate. Yun ang isa sa pinakamalaking advantage ng Oppo A3X sa kanyang presyo na 3,000 pesos. Nakaka-disappoint, 15 watts. I tried it, ang bagal talaga. So, 9% siya, I think, parang nasa 20 minutes na ako nag-vlog ata. 12% pa lang ata siya. So, sobrang bagal talaga mag-charge dito sa Oppo A6X. Tapos, ang laki pa kasi ng battery niyan, di ba? 6,500 mAh. So, sana, minmaintain nila. Pero, I think, or based on my observation, yun yung isa nilang kinoscut para ma-achieve yung malaking battery capacity nito. Pero, ang pangit nung kinoscut nila kasi yun yung pinaka-importante doon sa mismong battery na in-upgrade nila from Oppo A3X, diba? So, yun lang naman mga ka-J-Vlog so far yung mga cons or disadvantages nitong Oppo A3X. Next, ito tayo sa advantages niya. Medyo marami tayong napansin. Unang-una dyan, display. Napakaganda ng display.
So, for the 4,000 peso segment, isa to sa merong magandang display dahil syempre, unang-una dyan, punch hole. Yung iba, notch pa din. Second, yung nits of brightness, 1100 nits of brightness po itong Oppo A60. Dignan nyo naman kung gaano kataas ang nits of brightness nito, di ba? Perfect na perfect for outdoor activities. Sa mga motor taxi riders natin, delivery riders natin, ay matutuwa po kayo dito sa Oppo A60 dahil tignan nyo naman kung gaano kataas ang nits of brightness na ma-offer netong device na to. So 1100 nits of brightness, a major upgrade doon sa Oppo A3X. Next mga idol is of course the processor. Major upgrade din compared doon sa Oppo A3X na merong Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1. Ito is the Qualcomm Snapdragon 685. Several times na natin na-try itong 685 sa mga iba't ibang brands din. So far, so good naman ang kanyang performance sa day-to-day tasks, casual things, and of course, for gaming. Makakalaro rin naman kayo dito ng mga MOBA games, COD, at marami pang iba. Pagdating sa AAA games, syempre, always manage your expectation when buying a smartphone. Pag 3,000, 4,000, 5,000, tapos maglalaro kayo ng AAA games, hindi po smooth yan mga idol. There's a possibility na mag-frame up siya, pero playable naman, okay? Ang pinaka the best din na napansin ko dito is the camera performance. 13 megapixel lang kanyang camera, pero the good thing dito, maganda naman po ang pinovide na camera neto si Oppo A60 dahil malinaw din in fairness for a 13 megapixel camera. Kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga sinasabi kuno-kuno na 50 megapixel camera, 32 megapixel camera pero malabo. Ito, di ba? Ang ganda mga idol. Very clear. And yung kanyang front-facing camera as well, ayan yung rear, di ba? Napaka-solid. And the front-facing camera as well, napakalinaw mga idol. Hindi mo akalain na 5 megapixel lang to, pero grabe ang linaw niya. So yun yung isang nagustuhan ko talaga sa Oppo A60. Meron siyang superb camera performance for its price na very, very affordable lang. Sorry, meron pala ako napansin din pala na isa pang disadvantage is yung RAM at ROM. Yan talagang isa sa pinakapangit sa Oppo. Hindi lang dito sa Oppo A60, Oppo A6X. Karamihan na Oppo smartphone talaga kuripot sila sa RAM at ROM. Yan yung isang major disadvantage din nitong smartphone na to. Pero syempre, sa kanyang SRP, talaga super duper disadvantage yan. Pero kung makuha nyo to ng 4,000, 5,000, medyo bumabagay naman yung RAM at ROM nito for its price segment. Pero real talk, kuripot talaga sila at dapat i-upgrade nila at X nyo na yung 64GB. Mag-transition na kayo sa 128 na minimum, mas better. Napaka-solid nung kanyang battery rin. Isang huge advantage din niya ng Oppo A60. Meron siyang 6,500 mAh battery capacity. Napakalaking mga idol. At, syempre, meron tong IP64 water and dust resistant. So, perfect na perfect talaga to sa mga consumers natin nagtatrabaho. Dahil meron siyang water protection, napakakunat pa ng battery. At yan yung primary na hinahanap din ng karamihan ng consumers natin as a daily driver nila na smartphone, di ba? Design, siyempre, all goods din at napakaganda. Tingnan nyo naman yung design na itong Oppo A60. Mukha siyang Realme 5. Very attractive din siya mga idol. At hindi nyo ma-feel yung pagka 6,500 mAh battery capacity nito. Magaan din naman siya kahit pa paano. So yung mga ka-J-Vlog, yung pros and cons itong Oppo A60. At as you can see, konti lang naman yung mga cons niya at natabunan naman ng mga advantages niya. And for me, eto, ang dami niya pa rin mga advantages compare sa mga ibang brands. Kaya for me, mas marami siyang advantages compare sa mga disadvantages niya. Kaya magiging sulit din naman kahit papano ang Oppo A60. Kaya kung interested kayo bumili nito smartphone na to, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Stop mo yung video, may lalabas yung View Products. Mura at bagsak presyo lang itong Oppo A60 dyan sa ating video. At syempre, meron pa kayo makukuha additional discount voucher dyan sa online pag binili nyo yung Oppo A60 sa ating product link. Overall, observation ko dito, isa sa napakasulit din na smartphone na pwede nyo ma-purchase around 4 to 5,000 pesos. So, napahinintay nyo mga ka-J-Vlog hanggang may stock, hanggang mura pa. Grab yours now. Dahil for me, isa to sa napakasulit din na smartphone ngayon 2026.